Isang magandang hapon po sa ating lahat at it's December 24, 2025. Ilang oras na lang at magse-celebrate na tayo ng isa na namang pinaka-special na araw ng taon. Walang iba kundi ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So, let me greet each and everyone po ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Manigo. Hanggang ngayon, hindi ko alam ibig sabihin ng manigo. Anyways, Merry Christmas po sa ating lahat, sa inyong lahat, mga kabida. Ayan, kalapati na naman ako, Kuya. Yes, this is what I promise. Isang maiksi na vlog tungkol sa pagkukondisyon ng mga ibon. Precon and conditioning na rin, no? Pagsamahin na natin yung kwentuhan. Kumpletuhin na natin. Ayan, patalastas lang tayo. Ayan, no? Mga ibon natin, no? Ayan, lumalandi na sila. Talking about breeding, no? Ayan, lumalandi na sila. Nakita nyo? Oh, yung aking ano 'yon, yung aking reso. Yan. Yung checkered na lumalandi doon. Ayan, so yun na nga po, ano. Since few days from now papasok na ang bagong taon, ang taong 2026. At anytime, any day from now, no? Ilang linggo na lang, mag-umpisa na rin ang mga karera, first derby ng mga South races ng iba't ibang clubs, most especially sa NCR. At alam naman natin, habang nag-uumpisa, habang kumakarera mga ibon natin, we have to prepare yung ating mga ibon, yung ating mga breeders for another cycle of breeding, no? Kailangan na nating mag-breed, kailangan na natin silang i-ready para sa breeding kasi whatever happens, no, maging milyonaryo man tayo doon sa mga karera natin, we have to prepare yung ating mga magdilang anghel ka sana. Kuya Rans. We have to prepare yung mga ibon natin for the next race season. And this is the prime time, perfect time na i-ready ang mga ibon natin. Kasi, alibawa, ang mga OLR, tumatanggap sila ng mga ibon. I think, nag-umpisa sila tumanggap. Tatay lang ang konti. Nag-umpisa sila tumanggap ng ibon ng March onwards. Yung iba tumatalon hanggang July. Pero March, tumatanggap na sila. And kailangan mas ihanda natin yung mga ibon natin bago yung breeding. Breeding is gold. Alam niyo ba yan? Sa breeding, pwede nating ibigay lahat. No? Kaya nating ibigay. Pwede nating ibigay. So that pagdating ng karera, there's a better chance na yung ating mga ibon ay magpakita ng maganda. Ano lang tayo disclaimer ika nga. Of course, no one can dominate the sport of pigeon racing. Merong mga laging nananalo, pero hindi natin masasabi na sila lagi ang mananalo kada karera. Look at the recent race ng BBC. We are anticipating yung mga names ni Idol Saldi Garcia to come up. Si Lahi ni Adan na mag-champion. Pero hindi naman natin sila nakita doon sa final na listahan ng mga nanalo. Of course, we are not undermining yung result nila, no? Pero ang sinasabi lang natin, walang makakakontrol nung karera. Pero pagdating sa breeding, meron tayong malaking control. Okay, I think I have said already my point, no? So, ano ba ang dapat natin gawin pag tayo ay nagre-ready na ng mga ibon?
disclaimer po uli, hindi po ako singgaling po ninyo. Kayo po ang pinakamagaling, kayo ang maraming alam, kayo ang mga master, kayo po ang mga idol namin. Kung ano man po yung sinishare ko, base lang po sa aking kaalaman, base sa aking research, base lang sa aking kokonting kaalaman. So kung meron po kayong nalalaman na hindi ko alam, i-share nyo na lamang. At wag nyo na po akong i-bash o i-down. Yan. Okay, so balikan po natin. Precondition tayo, preconditioning. Ano ang pwede natin gawin? Number 1, pagdating po ng precon, ibig sabihin yung precon at least 5 months before yung breeding, 4 to 5 months before yung breeding month, o kung kailan natin sila i-breed. Pakainin lang natin yung mga ibon natin. Kung akong tatanungin sa aking practice, at least once a day. Or kung papakainin natin sila, yung mga pagkain lang na depurative, o yung mga pagkain na hindi sila tataba. Kasi ang hirap po pag tumaba ang ibon, yung tinatawag natin na sapola. Pag ang ibon natin nagkasapola, ang hirap pong mangitlog. Pag yung ibon natin nagkasapola, ititreat pa natin yan, at may stress sila. So by the time na kailangan natin sila sa breeding season, ay naghahabol pa lang tayo na maalis yung kanilang taba o yung kanyang sapola. So ganun pong gawin natin. It may be late for some, pero kung kayo ay labis-labis magpakain, tigilan nyo na yan. Pakainin lang po natin ng konti mga ibon natin. Hindi nila kailangan ng sobra. Ang kailangan po nila, maubos po nila yung binibigay natin. Dahil andun naman po lahat. Sa bawat grains na yon, yung gusto natin na ipasubo sa kanila o ibigay sa kanila. Dahil alam natin, mahalaga yung bawat grains. O yung mga combination ng grains na binibigay natin. So, konti lang po ibigay natin. Kung meron kayong tapang ng loob, din gawin yung once a day lamang. Kung hindi naman, twice a day, pero mas kukunti lang po yung ratio o yung binibigay natin na feeds. Ayan. That's one. Ano po? And then, i-maintain po natin sa kanila pong precon. Yung unang-una po, dapat sila po ay napapaliguan. Dapat sila ay at least sa akin po, ang aking pong pakiusap sa aking kasama, paliguan ng aking mga ibon at least twice a week, hiwalay yung mga boys kasi, hiwalay yung mga girls. O pasin niyo yung mga girls ko ngayon, sila ang nakalabas. Ayan, sila ngayon nandito sa salas. So ito na rin yung time na pwede silang maligo. O yun yung kulay pula na paliguan doon. Diyan sila naliligo. So pag silang nasa labas, sila ang maliligo. Pag yung mga boys naman ang nasa labas, sila naman ang maliligo. So parte po ng preko natin ay dapat may regular na ligo ang ating mga ibon. Bakit po? Kasi po ang mga ibon natin, kailangan po nila na mas maging kampante sila, mas relax sila. Even during the preconditioning period. Parang tao din lang yan, Pag nakaligo kasi ang ibon, mas nakaka-relax. Diba? So, ganun din ang ibon na, lalo-lalo yung mga breeders natin na gusto natin na maging 100% sila yung kanilang kondisyon. So, dapat relax sila all throughout yung pre-con period. Isa rin pong tip po dyan, dapat po nagpupurga rin tayo. At least, ang mainam po na may share ko sa inyo, 4 to 5 months before yung breeding natin, magano na tayo magpurga. And this is what I recommend po. Magpurga po tayo ng day 1. Halimbawa, January 1, purga tayo. After 12 days, purga po ulit tayo, or after 15 days. So, January 12 or January 15, magpurga po ulit tayo. Then, gumamit po tayo ng purga na mas, naiiba yung content. Meron kasing mga iba't ibang klase ng purga. Kanya-kanya sila ng pangalan. So, gamitin natin yung kanilang invento. Yung day 1 natin, halimbawa, gumamit tayo ng hammer. Tapos, yung second deworming natin, o pagpupurga natin, gumamit tayo ng, City Plus ba yun? O basta merong ganong klaseng pamurga yung nakakapsul. Iba rin naman ang tinitreat o pinapatay ng mga bulate. So, kumbaga, pag combine yung dalawang pamurga, mas madali yung pagpa-flush ng mga bulate. And kung may naiwan nung una na hindi namatay, maaring papatay nung ikalawang pamurga natin. So, ganun pa, may paligo,
Meron ding purga. Yan. Ako rin, kung tatanungin nyo ako, ay dapat po yung ating mga ibon ay meron ding vitamins. No? Maganda yung Pecotrin at saka yung pink mineral. Wala na, naubusan ako. Mag-order pa lang kami tonight dahil nire-ready ko yung mga ibon ko ngayon. So, pink mineral at saka Pecotrin. Kung kaya ng bulsa ninyo, haluan nyo ng natural, yung naturale. Galing po yan sa Europe, yung mga ganyang klaseng water supplements. Yan. In water form yan. Pwede nyong ihalo sa tubig. So, yan lamang po. Yung tatlong pwede nyo nang ibigay sa kanila. Magbigay lamang kayo niyan siguro mga 3 times a week. I-mix nyo ng iba, yung mga ginagawa nyong herbal, pwede nyo pa rin ituloy-tuloy yun. Magastos ba, no? Magastos mag-ibon. Pero, this way, that way po, yung ginagawa natin na ganito, yung mga ibon po natin ay mas malaki yung chance na magandang kondisyon pagdating ng breeding season. Okay? So, pagdating naman ng breeding season, ay ito na. Kailangan, siyempre, ang number 1 na tip natin yan bago tayo mag-breed, ay pumili tayo ng ating mga ibibreed na ibon. Ang assignment ninyo, all year round, ay hindi lamang para pumalakpak dun sa mga nanalo. Di po ba? Ang isang assignment din po ninyo, ay tingnan ninyo kung ano ang weakness ng inyong racing team. Yung mga kinarera ninyo. Ano mga pinagpares ninyo? Ano ang naging resulta ng mga pinagpares ninyo na ibon? Nawala ba sa training? Agad bang nagkasakit? Hindi na naisakay sa truck? Nakarating ng 150, nawala? O pagdating 150, parang baliwala lang sa kanya yung karera? Nag-qualify ba yan sa mga OLR races? So, ganun po, assignment ninyo yon. Kailan yung bantayan yung galaw ng mga ibon ninyo. Dahil, doon po nakadepende yung magiging next cycle ng inyong breeding. Kung sa tingin nyo ay successful, hindi pa man tapos ang karera, pero nakikita nyo ng potensyal, yung mga resulta ng pair o pair of breeders ninyo. In short, yung mga young bird na kinakarera nyo ngayon o yung tinitraining ninyo, kung yan po ay successful sa standard na inyong sinet, and then pwede nyong ulitin. Pwede nyong ulitin yung same pairing. And then you can also benchmark dun sa iba. Di po ba? Yung mga nakatapos ng karera ng Norte, tingnan po ninyo kung ano po yung mainam na ginawa nila sa kanilang breeding. Kung ano ninyo yan, masasagap ninyo ng radar ninyo yung kanilang mga kwentuhan o yung kanilang kaalaman. Kung hindi naman, kung ano yung nalalaman ninyo. Like, anong bloodline yung nag-click? I'm sure, mga chismoso naman tayo lahat, di ba? Madali lang naman makichismis. Di ba? Pero maganda dito, mapapakinabangan mo yung resulta ng pagiging chismoso mo. Okay? So, yun, pag nakita nyo, narinig din nyo, maganda yung itong pairing. At meron naman kayong bloodline na ganun. Why not try? Diba? Wala namang mawawala. So, once napili na natin yung ating prepare na mga ibon, of course, base doon sa inyong race result, good or bad, and base din sa nakita nyo nalipad ng iba't ibang nagkakalapate, kalaban mo man o mga iniidolo mo, then you have to, again, test the theory. Sabi nga, test the theory. Kasi, drawing board lang naman yan eh. Pag nasa utak mo pa, drawing lang yan. Kailangan mo siyang i-test. At paano? Breed mo. At ikarera mo later on yung mga magiging anak. Okay? So, nakapili ka na. Anong yung gagawin? Then, balik tayo doon sa tinatawag natin na back to square one. Which is, number 1, parte ng square ay magpurga. No? Magpurga kayo. Purgahin nyo na yon yung mga pili nyong ibon. Another one ay paliguan ninyo. Mas mainam, paliguan nyo ulit ng malatayon yan. Kung di kayo nagpaligo noon, paliguan nyo ng malatayon. Mas maganda yung malatayon. Kahit sinasabi ng iba na ito ay delikado sa ating balat, dilagyan nyo ng gloves. Kung wala kayong gloves, di magdusa kayo. Ganun lang talaga, no? Minsan-minsan lang naman.
So, gumamit tayo ng malatayon. Magandang malatayon para sa kuto ng mga kalapate. And then, pag napurga na natin ito, mainam din na mag-flashing kayo. Now, you can choose. Pwede kayo mag-flashing using yung ating mga nabibili sa merkado na mga imported and very effective na mga antibiotics. Yung mga Versililaga, no? Yung mga 4-in-1, BS powder, yan. At dapat meron ding para doon sa doon sa tinatawag natin na upper tract, yung para sa kanilang pangtanggal ng mga sipon-sipon nila sa madaling salita, no? Dapat meron din 'yon. So, yung tatlong 'yan, yung BS para yan doon sa digestive problems. Yung BS ay para doon sa para sa mga cancer. Yung 4-in-1 para sa digestive problems. And then sa upper tract o yung mga natin, nabibili natin diyan yung mga Betracin Gold, yung mga ganyan. Yan ay pwede nyo i-try. Pwede rin naman na mag-herbal kayo. Maghanap kayo ng mga counterpart na herbal nito mga nabanggit ko. Maraming namang mabibili sa merkado. Marami kayong mabibili kay Kuya Tolome, di ba? Marami siyang niyan. Marami rin kayong mabibili kay Basra, kay Sir Richard Caparas, at marami pang iba. Yung mga counterpart, mga herbal yung kanila. Counterpart ito nung mga nabanggit ko na mga antibiotic. So pwedeng herbal, pwedeng manufactured sa mga laboratory. Okay? So pag meron na kayo na napiling ibon, na flashing na dilaws na deworm na, kailangan yung pang-apat na part yan ay inyo ng ikondisyong maigi, no? Ang mga ibon dapat ay binibigyan natin ng mga supplements. Supplements tulad ng number 1, Pecotrin, haluan ng pink mineral, ilagay lang sa kanilang kainan. Huwag nyo kagad pagpaparesin, huwag kayong magmamadali. Ilagay nyo lang sila sa inyong separate cage, yung gusto nyo pagparesin. Sabikin nyo lang sila at lagay nyo sila doon ng mga minerals, supplements and minerals na pwedeng magpalakas lalo sa kanila. Okay? Pwede po tayo magbigay din nung sabi nila yung pula-puti. Pero caution lang po tayo dun sa puti, ha. Yung puti po, kung ito po yung akin lang. Kung yung puti po ay bibigay natin, sana ibigay lang natin ito ng hindi sosobra sa 3 beses sa isang linggo. Kasi po, pwede itong mag-cause ng liver dysfunction nila. Yung pula, pwede nating ibigay araw-araw. Kung meron na, mura lang naman yan eh. So, pwedeng araw-araw yan kasi multivitamins naman yan. Pero yung puti, wag masyado kasi nga calcium po yun. At overuse of calcium, especially kung di mo naman pinapaarawan, wala ring gamit yun. Okay? So, control sa puti, yung pula, okay lang araw-araw. And then, kung may pera kayo, merong mga nare-recommend na mga calcium din na mas mahal nga lang, no? May mga, pwede ako ipakita dito. Pwede nyong gamitin. Mahal nga lang ito. 180 at ang isang botelya ngayon. 20 tablets lang ang laman. Ano pa ba ang pwede nyong ibigay? Ideal pill, no? Ideal pill. Pag nagkukondisyon na kayo ng ibon, para magpulbos lalo at gumana silang kumain, ay bigyan nyo ng ideal pill. Pwede kayong gumamit ng victory pill kung may counterpart yan doon sa victory pills. And then, kung meron, then go. Pag wala, stay kayo sa ideal pill. Ideal yun eh. Tested na natin. So, ganun lang, may grits din kayo. Dapat may grits din. And tuloy-tuloy na yung herbal. Yung herbal, mainam talaga yung herbal. So, ibigay po natin yan. Doon na kayo sa stage, sabihin na natin, 1 buwan. Matyaga kayo magantay na 1 buwan. Di 1 buwan yung inyong conditioning period. Diba? Anong magiging basehan ninyo na ito ready na? Number 1, nasa balahibo ang resulta, di ba? Pag nakita natin na nagpupulbos na, nakikita natin yung mga ibon ay talagang pag-check natin yung mga feathers nila, walang kuto, no? Nagpupulbos, makikita mo na talagang gustong-gusto na nila makipag-mate. Makita mo sila na very active sila. Makikita mo yung kanilang mga lalamunan ay maayos, no? Wala kang makikitang irregularities. It's about time na sila ay ipares na o pagsamahin sa isang hawla.
Ayan. So, yun na. Aasa na tayo ngayon sa tadhana. No? Pag pinagsama na natin sila, lahat ay iwanan na natin sa tadhana. Kung anong itatadhana para sa atin, tanggapin natin. At anuman ang magiging resulta, maging milyonaryo man tayo, sana, o mag-donate, tanggapin natin. And we learn again doon sa pagdadaanan natin. Ayun. So, yun lang, ano? Ganun lang naman kasimpleng mag-breeding, eh. Pinasimple lang natin. Kasi, sa totoo lang, ang kagandahan ng karera ng ibon o ang sport ng pag-iibon, sabi ko nga, ay walang nakakasiguro kung sinong mananalo. And this makes the sport very exciting. No? Kasi sabi nga, it's anybody's ball game. Pwedeng manalo kahit sino. Kahit katulad ko, kahit kayo, o kahit sino. Pwedeng tamaan ng swerte. Pero wag lahat iasa sa swerte, ha. Kailangan, pag tayo magbi-breed o tayo mag-aalaga ng kalapate, ibigay natin yung best natin. Number 1. Always number 1. Always give your number 1. Dahil pagdating sa dulo at ibigay natin ang nating number 1, wala tayong pagsisisihan. So hanggang sa muli mga kabida, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa isang taon na tayo magkasama, sa isang taon na punong-puno ng kwentuhan, isang taon na punong-puno ng magandang samahan, taos puso po ako nagpapasalamat. At dalangin ang isang mapayapa, mapagpala, at masayang araw ng Pasko para sa inyong lahat. Merry Christmas everyone. Salamat kabida.